Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lumakas pa ang bagyo na patuloy nating minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility na padating na at may matinding banta sa bansa bilang super typhoon pagpasok nito sa Biyernes. Alamin natin ang mga pinakabagong update sa direksyon at galaw nito at ang mga lugar na kailangang maghanda. Ngayong araw, batay sa pinakabagong datos, ang sentro ng mata ni Typhoon Tino ay bagyang mas lumakas pa na may tinatayang layo na 475 kilometers sa ilaga ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan sa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Habang papalayo na, mas tumindi pa ang intensity nito, taglay ang maximum sustained winds na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hangin na abot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour, halos stationary na ang galaw nito. Kasabay nito ang kombinasyon ng sirkulasyon ni Tino at ng amihan ay nagdudulot ngayon ng malalakas na alon sa kanlurang baybayin at mga biglaang pag-ulan sa ilang bahagi ng hilaga at gitna ng Luzon. Sa on the ground forecast weather condition ngayong araw sa Kalayaan Islands, asahan ng malalakas na ulan na may kasamang bugso ng hangin dulot ng outer rain bands ni Typhoon Tino. Ang ganitong kondisyon ay posibleng magdulot ng flash floods o pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy hanggang malalakas na pag-ulan. Tandaan, kahit nasa katamtaman lamang ang lakas ng hangin, maaari pa rin magdulot ito ng panganib sa mga kabahayan at maliliit na sasakyang pandagat. Sa Zamboanga Peninsula, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Palawan, kabilang na ang Basilan at Tawi-Tawi, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot ng troh ni Typhoon Tino. Maging handa sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na dati nang binaha. Kung hindi kailangan lumabas, manatili sa loob ng bahay. Sa Batanes, patuloy na mararamdaman ang malamig at maulang panahon dulot ng amihan o northeast monsoon. Bagaman banayad sa unang tingin, maaaring magdulot ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan na maaaring magresulta sa baha o landslide. Kaya mag-ingat sa mga nakatira sa gilid ng bundok at tabing ilog. Sa Cagayan, umiiral ang shear line na siyang nagdudulot ng maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat. Bagamat tila karaniwan, maaaring maging delikado ito kapag lumakas ang ulan. Para naman sa mga residente sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga paminsan-minsang pag-ulan o pagkulog at pagkidlat, dulot naman ng umiiral na localized thunderstorms. Maging alerto sa biglaang pagbaha kapag lumakas ang buhos ng ulan, lalo na sa mga mababang lugar at estero. Kung may malakas na hangin, agad isara ang mga bintana at tanggalin ang mga bagay na maaaring liparin. Ngayon, para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, asahan ng malakas na hangin mula timog kanluran hanggang timog silangan na may katamtaman hanggang maalon na karagatan na may taas ng alon na maaaring umabot mula 1.5 hanggang 3.1 meters. Sa ganitong kondisyon, lubhang mapanganib para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, kaya iwasan muna ang paglalayag dahil maaaring umangat ang alon. Sa hilagang bahagi ng Luzon, iiral ang malamig na hangin mula hilagang silangan na magdadala rin ng malakas na ihip. Dahil dito, magiging maalon ang karagatan na maaaring umabot hanggang 2.8 meters ang taas ng mga alon. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan na ang bagyang maalon na karagatan, dulot ng hangin mula hilagang silangan hanggang hilagang kanluran na tinatayang may taas ng alon na aabot sa 1 hanggang 2.1 meters. Bagamat tila kalmado, huwag maging kampante sa panahon ng pabago-bagong lagay ng panahon, ang banayad na ihip ay maaaring maging babala ng paparating na sama ng panahon. Ngayon, update naman tayo sa direksyon at lakas ng paparating na bagyo sa bansa na may international name na Fungwong. Sa ngayon, patuloy itong lumalakas habang gumagalaw pa hilagang kanluran at nagbabadya ng magdala ng panibagong panganib sa ating bansa. Ang sentro nito ay huling namataan sa layong 1,585 kilometers sa hilagang silangan ng Mindanao, nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Taglay na nito ngayon ang lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot sa 105 kilometers per hour habang kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour.
Malawak na din ang sirkulasyon dahil ang mga malalakas na hangin nito ay umaabot hanggang 700 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit medyo malayo pa, ramdam na ang impluensya nito sa mga alon at ihip ng hangin sa paligid ng Pacific Waters. Sa mga susunod na oras, inaasang magpapatuloy ang galaw nito pailagang kanluran bago tuluyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw. At pagpasok nito sa PAR, bibigyan ito ng local name ng Pag-asa bilang Bagyong Uwan. Ayon sa forecast intensity outlook, malaki ang posibilidad na ito'y mabilis na lalakas na maaaring umabot sa kategorya ng super typhoon bago ito tumama sa ating kalupaan o maglandfall sa Lunes, November 10 sa bahagi ng Northern o Central Luzon. Kaya kung ikaw ay nakatira sa eastern part ng Northern at Central Luzon, maganda na po tayo ng maaga at huwag nang antayin pa kung saan ang exact landfall target nito. Ayon sa Pag-asa, bilang paghahanda sa paparating na bagyo, posibleng magtaas agad ng wind signal number 1 hanggang pinakamataas na signal number 5 sa mga susunod na araw, lalo na sa bahagi ng eastern portion ng Luzon at ilang bahagi ng Samar provinces. Inaasahan din ang matinding pagbuhos ng ulan, malalakas na bugso ng hangin at ang banta ng storm surge na maaaring magdulot ng muling pagbaha sa mga baybayin dagat ng Ilagan Luzon at silangang bahagi ng gitnang Luzon. Simula Linggo, November 9, unti-unting lalala ang panahon at pagsapit ng Lunes at Martes maaaring maranasan na ang delikadong sama ng panahon na may malakas na ulan, matitinding hangin at matataas na alon. Sa mga mangingisda at naglalayag, iwasan muna ang paglalayag sa mga karagatang may moderate to raw seas, lalo na sa Hilaga at silangang seaboards ng Luzon, Visayas at Mindanao. Asa na magtataas ng gale warning pagsapit ng Sabado, kaya mga kababayan, huwag baliwalain dahil nagbabala na ang Pag-asa habang papalapit ang super typhoon ngayong Biyernes. Ang bawat saglit ng paghahanda ay malaking bagay. Kaya ngayon pa lang maganda na suriin ang inyong mga tahanan, itali ang bubong, alisin ang mga bagay na pwedeng liparin ng hangin kung ikaw ay nakatira malapit sa baybayin o mababang lugar, magplano agad ng paglikas. Huwag hintaying maramdaman ang bagyo bago kumilos. Ihanda ang inyong emergency kit na may laman tubig, dilata, posporo, kandila, flashlight, baterya, gamot at mga mahalagang dokumento. Ilagay sa lalagyang hindi nababasa at siguraduhing madaling makuha kung kinakailangan lumikas. Sa paglapit ng Bagyong Uwan sa Biyernes, inaasahan ng malalakas na hangin, matitinding ulan at posibleng pagbaha lalo na sa silangan ng Luzon at Visayas. Kaya mag-ingat sa storm surge o daluyon lalo na sa mga baybaying lugar. Kung hindi kinakailangan lumabas, manatili na lamang sa loob ng bahay, isara ang mga bintana, alisin ang mga nakausling bagay at siguraduhing ligtas ang bawat miyembro ng pamilya. At panatiling fully charge ang mga cellphone at makinig lamang sa opisyal na anunsyo ng Pag-asa at ng inyong lokal na pamahalaan. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at huwag kalimutang mag-ingat. Ngayon nakakaranas tayo ng sunod-sunod na pag-ulan.